Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng bread biscuits. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay butter or margarine na 250 grams, powdered sugar 200 grams, isang itlog, oil 1/2 cup, all-purpose flour 4 na cup, at lemon flavor na 2 teaspoon. Ilagay na natin ang butter, asukal, atin muna itong durugin at pagsamahin na muna natin ito. Ilagay na natin ang itlog, atin ang ipagpatuloy ang ating paghahalo dito. Continue lamang natin hanggang sa magsama na sila. At kapag medyo puro na siya, ilagay na natin ang ating all-purpose flour. Dahan-dahanin lamang natin at atin na ulit itong haluin. Kailangan nga rin po pala ay magsama na po sila kagaya po nung mga naunang paghahalo natin. Siyempre, just take your time lamang po mga ka-bakers. Pagkatapos ay atin ang ilagay ang mantika. Haluin lamang ulit natin ito. At pwede na rin pala nating ilagay ang lemon flavor dito. Atin lamang itong haluin ng haluin hanggang sa maging pure na talaga or yung tipong wala na po siyang buo-buo, hindi na po siya hiwa-hiwalay at hindi na po siya magaspang na kagaya nito. Just take your time lamang po mga ka-bakers. Ayan, kapag ganito na po ang kanyang itsura mga ka-bakers, ay okay na po ito. At atin na po itong ilagay sa ating lamesa. Atin lang po itong masahin at maglalagay nga rin po pala tayo ng dating dusting flour para po hindi po siya dumikit. Atin lang po itong palaparin at kumuha na nga rin po pala tayo ng ating rolling pin at maglagay po ng dusting flour. Ngayon naman po ay atin na pong gagamitin ng ating rolling pin. At atin na po kasi talaga itong papahabain. At papabilugin na rin po syempre. Ang atin lang pong gagawin ay atin lang pong padaanin ng ating rolling pin at maglalagay po tayo ng dusting flour para po hindi siya dumikit. At i-rolling pin lang po natin or padaanan lamang po natin sa ating rolling pin ang bawat side nito. At pati na rin po sa gitna. Ayan. At dahil nga po nagiging bilog na po siya at malaki na po, just a reminder lamang po na dapat po hindi po siya ganun kakapal yung ating dough, at po hindi siya ganun kakapal at hindi rin naman po siya ganun kanipis. Yung sakto lamang po mga ka-bakers. Ayan, pagkatapos nga po pala natin itong rolling pin or ipadaan sa ating rolling pin, ay kukuha na po tayo ng ating molde or yung kung ano po yung ipagmo-mold natin dito. At meron nga po pala tayong bilog dito para hindi na po tayo magguhit-guhit. Pero kung wala naman po kayong ganitong klase ng molde, ay okay lang naman po kung meron po kayong yung Tupperware po na bilog. Tapos may maliit din po kayo na Tupperware na pabilog din para po maging ganito po ang kanyang itsura. Or kung wala naman po at marunong naman po kayo mag-shape ng bilog at mas madali po sa inyo yun, abay bakit naman po hindi? Basta po kailangan ay ganito lamang po ang kanyang itsura. Ayan, pagkatapos pa ito na nga po ang kanyang itsura mga ka-bakers na sobrang cute. Naman po talaga at sobrang ganda. At no need na po itong ipahinga dahil ready na nga po ito para sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 200, sa baba naman ay 200 din at ang baking time naman talaga ay 12 to 15 minutes lamang. Syempre, after 12 to 15 minutes ay luto na nga po ang ating bread biscuit na napaka-yummy naman po talaga ng itsura. Tingin, sobrang cutesy niya po talaga mga ka-bakers. At alam niyo po ba na maganda po talaga itong ibenta at higit sa lahat, talaga naman pong yakang-yaka or caring-carry lang din naman po natin dahil unang-una napaka-kaunti lamang po ng kanyang sangkap. Yung tipong 6 ingredients lang or kung ayaw niyo naman po ng lemon flavor, pwede naman po gawing 5 ingredients lamang po. Di po ba napaka-bongga na po talaga nito? Kaya naman po, ano ba pong love niyo na po ba mga ka-bakers? Gawin niyo na rin po ha. Abay napakasulit po talaga nito. Hindi ko na nga po talaga ito patatagalin pa at eto na po ang ating food for the soul. Ngayon, Juan, verse 15. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Amen, amen, amen. Kaya naman, sana palagi nating isipin na tayo lamang ay kumapit sa ating Panginoon at Kristo dahil siya lamang ang tanging makakapagligtas sa atin. Kung siya ang puno ng ubas, tayo naman ay kanyang mga sanga na dapat, kung gusto nating mamunga pa, kailangan ay naka-attach tayo sa
puno ng ubas. Naka-attach dapat tayo, palagi tayo manalig, maniwala sa ating Panginoon at Kristo. Ay, naku talaga mga kabakers, hindi ko nga po talaga alam kung paano po ito i-explain sa inyo dahil hindi naman po ako pastor. Ako lamang po ay simpleng mananampalataya kagaya nyo rin. Kaya naman po, hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna, take care at higit sa lahat ay God bless.